Grabe yung init guys. Gawa tayo ng additional tab para sa ampalayan natin sa baba. Grabe. Hindi kukulangin kasi yung isang tab natin dyan. Kaya gawa tayo ng mas malaki. So 3 water meter pinatagas natin para dito. So tapos lagyan natin yan ng ipot, abono. So yan yung idilig natin dun sa ampalaya. Katulad dyan. So maglagay tayo ng ipot nito. 5 sacks sa simula. So yan yung itapon natin yan. Layer. Ano kasi, minamadali namin yung tab. Tinapos lang namin kanina after mag-harvest. No? So para by Monday, kasi bukas Sunday. No, so by Monday, diretso-diretso na. Di kaya ng isang tao lang yung magdilig dun sa baba. No? Grabe kasi yung init. Ano na, ilang days na. No? So practical tips. Dito sa upland, pag di kaya ng water source, dapat gawa ka ng imbakan ng tubig. No? So dito yung laman siguro ano, baka makaabot ng 10 cubic o hindi, 8 to 10 cubic pag mapuno. Problema nito, hindi kasi yun ano, yung sukat ng tab ay yung trapal na yan 13 feet wide. Tapos iwan ko kung ilang metros to, wala doon. Tapos di naman yan even yung paglagay ng trapal, so chances niyan hindi fully utilize yung spacing, no? Kasi doon tagilid kasi. Imbak tayo dito, so adjust lang yan natin yung tab. Pero again dito kumati na yan, yung dami ng tubig na yan, kaya na yan makadilig. Plus patuloy yung pagtagas, plus may stock, so pwede na holdy dalawang tao, no? So dito yung maliit nating tab. Diyan tayo mag-mix ng abono tsaka ipot yan, ipot na layer, juice tinapon natin dyan. Maglagay tayo ng ipot once a week lang, tag 3 sacks dito sa maliit. So dito once a week gawin kong 5 sacks, mas malaki, no? Kasi update sa ating ampalaya, grabe kahina yung pagbunga kasi grabe yung init, di kaya yung dilig lang. So yung dilig natin ano kasi mabot ng 3 days after, saka na madiligan ulit yung iba, no? May 4 days pa kasi di kaya yun bang mabasang basa talaga, no? So expected natin next week mas kumunti pa, no? Pero good thing yung talbos ay nagpapatuloy, no? So may damo mulching, lang damo sa taas, maraming damo sa baba kasi grabe yung init. Tapos yung malapit pa kasi, no? Yung atip, yung dito sa atip kasi nga mahina. Pero at least may mga maliliit na toy maliliit pa talaga, no? Kaya yung harvest natin is konti-konti lang. At least medyo marami-rami na yung nakikita nating mga maliliit, pero maliit pa. Again dito para yung edad niya ay delayed talaga dun sa edad niya. Imagine niyo 40 ilang days na, 57 days ba,
Tapos malapit pa yung ano niya, no? So again, at least may mga marami-rami na maliliit dito sa taas. Di maklaro-klaro. Kasi mga ganito pa, oh. Mga ganyan, no? Ganito pa. Again, may progress. Maski tubig tayo ng patubig, no? At least, importante kasi dito guys is gumagalaw yung mga talbos, no? So, yun nga lang, kasi di enough yung patubig natin. Mahina pa rin. So, try natin, susubukin next week na every other day dapat madiligan siya talaga, no? Na basa talaga, basang-basa. Kasi in the past weeks, yung kaya natin is 3, may 4 days gap pa. Maski everyday tayo magdilig kasi di talaga matapos-tapos, no? So kaya tips natin dito sa ganitong panahon, and actually pinaghandaan natin yung doon sa taas. Pero isang tab muna. So may mga preparasyon tayo previous, no, na 2 tab na hindi natin na plaster kasi yung tao. Tapos cost cutting issues, no? Tapos ito yung ito yung mukha, no? So again, mahina yung paggalaw kasi yung talbos nito guys, mangyari may pag matubigan mo maging okay. Ito kailangan pa ng atip pala, wala pang atip. So may mga portion pang hindi natapos. Pag hindi matubigan, magbago naman yung anyo. So ito yung problema sa salat sa tubig, yung ampalaya. Hindi enough yung tubig. O yan, nagdilig tayo. So, ano pa yan, kahapon. So dry na. So walang dilig bukas, Sunday. Kung makadilig ako, ilan lang. No? So di talaga matapos-tapos. Kaya gagawin natin next week para sa ating adjustments. Di pa tayo susuko nito guys. Again, with God's grace and God's blessing. Kasi bata pa, no? So naka-experience na tayo ng ganito. Grabe yun. Doon na sa 90 days plus, doon na tayo naka-bulk. So dito, since 57 days pa. So para sa akin is may chance pa talaga. So kaya di pa tayo bibitaw. Kaysa magtanim tayo ng bago na hindi pa naman natin din alam kung ano yung kalalabasan. Kaya gagawin ko, dito muna tayo magpo-focus, no? So again, may mga maliliit na medyo marami-rami, di pa maklaro-klaro, no? May mga ganito pa kasi maliliit, no? So pero based dito, yan nga, pag matuloy-tuloy lang natin yung patubig. And by the way, yung one shot ay effective. Same lang ng results doon sa Kutitso. So in short, yung mga the same active ingredients, regardless whether mamahaling brand or mamurahing brand, ay the same lang yung results, no? So again, may mga maliliit na tayong makikita. Kadalasan yung maliit na pinapakita natin na di maklaro-klaro, no? So ito yung aftermath sa napakainit na panahon, no? So sa atin again, survive lang. Mangyari nito guys dun sa mga investors, delete tayo ng depende sa anong ibigay. Pero again, positive ako na magbigay ito ng maraming bunga. Pero yun nga, kailangan natin ng pasensya, pagtitiis at pagtitiwala sa tanim, of course sa taas, no? Na sa ating mga ginagawa, provided every other day lang na basang-basa. Kasi yung indicator natin na
indicator ko na may chance is yung mga talbos talaga. Pag tuloy-tuloy lang yan, no? Tapos ma-maintain natin yung patubig. Magbigay at magbigay din yan. No? So sa akin, laban lang, tsaka patuloy lang. Yun nga, yung taniman natin ngayon ay hindi natimpo sa magandang panahon. Pero kaya lang to. No? Kaya lang to. Considering yung patubig natin ay tuloy-tuloy lang. No? So kahapon nagdilig tayo. Tapos grabe yung init. No? So harvest natin kanina mas as expected natin last third harvest mas kunti. No? So dito kasi again ulitin natin mga maliliit yung kadalasang makita. So sa atin lang is para magtuloy-tuloy, dapat yung talbos tuloy-tuloy, no? So tapos itong mga ganito ay dapat ating mapatuloy, no? Otherwise pag di natin ma-maintain yung enough patubig ay mahirap, no? Tapos yung mga talbos niya ay okay naman. So of course again dito is nakadilig tayo kahapon. So mangyari kasi pag lampas, no? Umabot ng 4 days. Yan yung napansin ko. Pag umabot ng 4 days, hindi ako nakadilig. Tsak, magbabago talaga yung anyo dito ni Ampalaya. So yan yung nakikita ko na pag every day or every other day tayo magpatubig. Tsak, with God's grace and God's blessings. And also mas madali na makaparami pa tayo is yung ulan talaga, no? Pero again, si Lord nang bahala. Never give up, no? So dito tayo magpo-focus. Actually, nag-focus tayo this week ng patubig, pero yun nga, isang tao lang. So di kaya talaga. So gagawin natin para sa ating adjustment next week. Dagdag tayo. Dapat 2-man show ang diligan, no? Para ma-maintain natin yung yun bang para tumuloy yung mga maliliit na nagsilabasa na. No, so yun lang. Laban lang. Tuloy lang. So nangyari kasi guys, grabe, every day, every night may umabot pa ako ng alas 10 dito. So nangyari ito tuloy yung boses natin. No, so medyo na-stress. So kaya gagawa tayo ng adjustments next week. No, so again, thanks God. May progress, pero yun nga, hindi enough. Dami naman sumasabit. Kailangan ibaba. Hindi enough. Kaya para sa adjustments, practical tips, pag hindi malakas yung water source, the best yung paggawa ng tub, no? So nagawa na natin to dati doon, previous nating mga tanim na dinaan yung mas grabe pa yon, 45 days na init. No? So dito hindi pa, sana di naman tayo umabot ng ganon. No? Tapos naparami natin, yun nga, late doon, nasa medyo matanda-tanda na siya. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo pa naigsaba. Ay, manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. God bless everyone. Thank you.